Hello guys! Welcome to my channel. In this video po, itatakal ko po sa inyo ang cost of living namin dito sa Pakistan. So, gaano nga ba kamura ang cost of living dito sa Pakistan? So, meron po kaming 3 katao dito sa bahay namin. Ako, yung husband ko, and yung baby ko. And yung baby ko po hindi pa pumapasok sa school. Ito naman pong bahay namin is hindi po namin nirerentahan dahil sarili po namin ito. So, dito po sa small village sa Pakistan, wala pong mga restaurant dito, malls, or mga convenience store. Mga small store lang, mga like sari-sari store, pero maliit pa rin siya, very limited pa rin ang mga tindahan dito. So, hindi ka po talaga makaka-tempt na bumili-bili. Kaya makakasave ka talaga. Pero kami po kasi pumupunta po kami sa city twice or once a month. And then bumibili na kami one time ng mga kailangan namin dito sa bahay. Pupunta po tayo sa bills, sa electricity. Since meron po kaming solar energy po dito, napaka-big saving po talaga niya. Kaya ang nababayaran lang namin sa electricity bills namin is around 2 to 3,000 Pakistani rupees. Or kung sa peso po, 400 to 600 peso lang po per month ang binabayaran namin sa electricity dito sa Pakistan. And then sa gas naman po, ang gas po dito, ang install po ng gas dito is para rin po siyang electricity. Meron din siyang billings. And hindi naman ganun kataas. Mas nakakatipid daw po kasi sa bills kesa sa gasol. Ang binabayaran namin per month dito is around 1 to 2,000 Pakistani rupees or around 200 to 400 Philippine peso lang po sa atin per month. Now sa pagkain naman po. Sa pagkain talaga medyo magastos po kami, tayo. Lalo na tayong mga Pinay. Kasi sa asawa ko, wala naman pong masyado siyang gastos kasi roti lang and yung mga everyday kailangan bagong lutong pagkain, yung mga dish nila, yung salad nila, yan. Pero since yung asawa ko lang naman mag-isa ang kumakain ng ganun dito kasi ako po tsaka yung baby ko, hindi kami nakain ng masala, ng salan, ng dish na may masala. Kami at saka yung baby ko. So, ang talagang kumakain lang ng roti dito and ng salan is yung asawa ko. And minsan, may nagbibigay-bigay dito and minsan yung asawa ko nagluluto and hindi naman siya ganun kagastos. Ang magastos talaga dito is yung pagkain natin kasi tayo mahilig tayo sa mga noodles, pasta. Ako po kasi namimili ako ng mga noodles, pasta, mga kung ano mga tangata, biskuit, yan. Yan talaga yung malaking gastos dito kasi mahal po dito yung mga grocery. Mura dito yung mga fresh fruits, mga gulay, mura po dito. Pero yung yung sa mga nabibili natin sa grocery store, talagang mahal po talaga siya. Kaya, ang sabi ng asawa ko, sa pagkain lang daw namin ni Zaina, nung baby ko, umaabot na siya ng 15 to 20k. Sa pagkain niya, wala naman masyado. So, sa pagkain naman po, ang expenses talaga namin is around 20 to 25,000 per month. So, kinompute ko po ang total na expenses namin, gastusin namin dito sa Pakistan and nagre-range lang siya ng 30,000 Pakistani rupees or sa peso po is 6,000 plus Philippine peso lang po. So kung i-compare ko po ang cost of living natin sa Pilipinas ay talagang mas mura po dito sa Pakistan. Kasi po ang 1,000 sa atin sa Pilipinas hindi na po kakayanin sa isang linggo. Hanggang isang araw na lang po yan, bigas at ulam. And
ayun nga po, napakamahal ng bilihin sa atin, napakahirap ma-afford ng buhay na komportableng buhay sa Pilipinas. Unlike dito, 'di ba? Tulad nga po ng sabi ko, yung 30,000 peso, 30,000 Pakistani rupees dito is napakalaking bagay na marami ka na pong mabibili. Unlike sa Pilipinas, ang 6,000 na ang 30,000 po dito na is around 6,000 peso. And yung 6,000 pesos sa Pilipinas ay hindi po kakayanin ng isang buwan. So, yun lang po yung opinion ko. So, yun lang guys. Kung meron po kayong mga katanungan or opinion about this video, you can comment down below po. And if you find interesting this video, please like po, and you can also watch my other videos in my YouTube channel. I highly appreciate po kung subscribe po kayo. And that's all. See you in my next video. Thank you so much for watching.